Bakit ba kahit na anong gawing pagmamanipula ng mga DDS sa isipan ng taong bayan, hindi kinakagat ng tao, hindi sinusuportahan yung kanilang gusto mangyari? Kanina nga merong rally dyan sa Liwasong Bonifacio na naman at pinagre-resign nila si President Bongbong Marcos, pero hanggang ngayon, si Bongbong Marcos pa rin naman ang presidente natin. At sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Sara Duterte, kailangan nilang i-mind condition ng taong bayan na malinis si Sara Duterte. Hindi niya ginawa lahat ng nasa articles of impeachment niya. Wala siyang ginawang grave threat. Wala siyang ginawang pagbabanta. Malinis yung kanyang confidential funds. Malinis yung kanyang bank records. Malinis ang kanyang pagkatao. Yun ang gustong itanim ng mga DDS sa isipan ng taong bayan. Pero kinaagad ba ng tao yung kanilang mga pagdadrama? Mukhang hindi naman. Kasi kahit na anong gawin nilang pagdarali para pababain si President Bongbong Marcos, hanggang ngayon, and I'm sure hanggang matapos ang termino ni Bongbong Marcos, siya pa rin ang presidente ng Pilipinas. So kung sa tingin ng mga DDS malakas si Sara Duterte tulad ng mga nilalabas na naman nilang mga survey, bakit hindi kayo maghintay? So ngayon po magbabasa ako ng mga comment ng ating mga netizen para malaman natin kung tumatalab ba yung pagmamanipula o yung mind conditioning na ginagawa ng mga DDS. Kasi sample na po yung sa grave threat ni Sara Duterte, hindi ba kitang-kita naman natin? Napanood ng halos buong Pilipinas yung meltdown ni Sara Duterte. At alam natin, memoryado na nga ng taong bayan yung kanyang mga sinabi doon sa kanyang meltdown yung kanyang pagmumura at yung kanyang pagbabanta kay President Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos at kay former Speaker Martin Romualdez. Pero ang sabi ni Salvador Panelo, walang threat. Humihingi siya o si VP Sara ng saklolo sa sambayanan. Kita nyo? Sabi ko sa inyo kapag ang abogado kahit na anong talino, kapag naging abogado ni Sara Duterte o ng mga Duterte, nalulusaw ang utak. Akala ba ni Panelo, maniniwala tayo sa sinabi niya, wala daw threat? Ano yung narinig natin kay Sara Duterte? Kahit na sabihin conditional yun, dahil sinasabi nila conditional threat daw yun. Pero threat pa rin yun. So a threat is a threat. At hindi po humihingi si Sara Duterte ng saklolo sa taong bayan. Hindi po paghingi ng saklolo yun. Pinaalam niya sa taong bayan na ipapapatay niya si President Bongbong Marcos kung may mangyari sa kanya. So, wala naman daw nangyari. Buhay pa rin si Sara Duterte. Makita ng utak niyo kung para sa inyo, yun lang yun. Ang dami mga posibilidad. Paano kung madisgrasya si Sara Duterte? Knock on wood, o magkasakit ng malubha at namatay? Isisisi niyo pa rin kay President Bongbong Marcos? Sabi tuloy ni James Lopez, walang threat? Malinaw pa sa bunbunan mo na ipapapatay niya ang presidente at iba pa. Hindi pa sa'yo threat yon? Ha 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 ha. Pag sa kampo niyo nang galing ang salitang pagbabanta, hindi threat? Ang galing Pag ordinaryong tao ang magsalita ng ganyan, kulong agad. Naalala ko tuloy yung teacher na pinakulong ni Digong noong panahon niya. Pinakulong ng walang warrant of arrest kahit na umamin na joke lang. Ganyan na pala ang saklolo sa taong bayan, magbanta na ipapapatay ang presidente at iba pa? Totoo naman, di ba? Naalala niyo siguro yung teacher na yon. Sinabi niya na joke lang daw yon. Pero ito nga kay Sara Duterte, ang sabi niya, no joke, no joke. Tapos, hindi threat yon. Ito naman si Baste Duterte, meron din siyang kuda. Sabi niya, kung sino yung ayaw sumunod sa kanila, paparusahan talaga nila yan. Wala tayong magagawa dyan. Meron talagang abusadong administrasyon. So kung ang ibig sabihin ni Baste Duterte, yung mga hindi sumusunod sa kanila paparusahan tulad nila Marcoleta, nila Jinggoy Estrada, o kung sino pa ba yung mga nakakulong ngayon. At yung mga ipakukulong pa tulad ni Robin Padilla at ni Alan Peter Cayetano, hindi po pag-aabusado yan ng gobyerno. Meron pong nakitang ginawang anomalya at kababalagan itong mga taong ito, kaya sila nakulong. Sabi tuloy ni Jefferson Tulit, mga pinaparusahan sila dahil hindi sila sumusunod sa batas. Pinipilit yung kasalanan ng gobyerno, ang mga kasalanan ng mga politikong nakukulong na yun. Sumusunod lang sa batas ang gobyerno at binibigyan din sila ng due process. Kasi kung pamumulitika lang ang ginagawa ng administrasyon, lahat kayo na kumakalaban sa administrasyon,
pinakulong na ng walang dahilan. Baka pati ikaw, Basti, nakakulong at si Sara. Wala ng due process, wala ng impeachment trial, diretso kulong. Gets mo, adik? No, hindi po galing sa akin yung mga salitang yan. Ha? Binabasa ko po ang mga comments ng ating mga netizen. Totoo naman eh. Kung walang nakitang kasalanan itong mga taong ito, ikukulong ba sila ng gobyerno ng basta-basta? At least, may due process. Hindi tulad ng panahon ni Digong. Wala nang warrant-warrant yan. Walang due process yan. Kapag ikaw ay pinagbintangan na adik, boom! Tapos ang buhay mo. Ito pang isa, kung makapag-mind condition ng taong bayan, itong si Chavit Singson, sabi niya, hindi Ilocano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kundi magnanakaw. Eh, ano kayang tawag kay Chavit Singson? Sino ba ang may kasong plunder? Hindi ba si Singson? Sabi ni Hazel Baltomor, hindi Ilocano si BBM, kundi magnanakaw? Uy, hirap ng logic mo, Chavit Sipon. Pangtanga. Kahit na anong isip ko, hindi nagtutugma. Siguro pang DDS lang yung logic mo. Pangtanga kasi. Sipag pumunta ng rally ni Sipon. Funded niya kasi. Hahaha. Sayang ang nilabas na pera kung hindi ka din makakapagsalita. Eh yung kayang rally sa Liwasan Bonifacio kanina, sino kaya ang nagpondo nun? Isa pa itong senador na to na hindi natin alam kung anong hiwaga ang ginawa sa kanya ng mga Duterte na kahit na itakwil yung kanyang pamilya, okay lang. Basta wag lang siyang masira sa mga Duterte. Sabi ni Amy Marcos, itong gobyerno ay bangag. Na wala naman siyang pinapakitang ebidensya na talaga nagbabangag yung kanyang kapatid. Mula ba nung siya ay nagsalita sa rally ng INC hanggang ngayon, may pinakita na ba si Amy Marcos na bangag ang kanyang kapatid? Na nagdodroga ito dahil para ang narinig ko eh. Hanggang ngayon, patuloy ang session sa Malacanang at isinama pa yung mga anak. Pero meron ba siyang nilabas na kahit na isa man lang na konkretong ebidensya? Sabi tuloy ni Michelle Mercado, para akong nagbasa ng comment ng DDS sa sinabi mo ay ni Baba. Style ng DDS na tanga sa SOCMED yan. Bangag ang gobyerno? Simula Vice President na ayaw kay Marcos at sa gobyerno ay mag-resign na dahil part kayo ng gobyerno. Nagtatrabaho kayo sa gobyerno. Mas mukha na kayong bangag. Kakapanawagan na mag-resign si Marcos. Nakikidalo na kayo sa rally. People power ngayon ng mga tao ay protektahan ang corrupt. Kakaiba na ngayon ang mga Pinoy. Yan po, binabasa ko lang kung ano yung sinasabi ng ating mga netizens. Tama nga naman. Kung galit kayo sa gobyerno, si Sara Duterte, ikaw ay ni Marcos at tinatawag ng bangag ang gobyernong ito, get out of the government. At hanggang wala kayong pinapakitang ebidensya, mga DDS na lang ang mapapaniwala mo ay ni Marcos na ang kapatid mo, ang ating presidente, ay bangag. Kay Harry Roque naman tayo, sabi niya, hanggang kailan kayo mananahimik at manonood na lamang habang unti-unting nasisira ang ating lipunan? Wow! Tago ka nga ng tago, hindi ka makauwi rito eh. Umuwi ka ng Pilipinas, dito mo ituloy yung pag-uudyok mo sa taong bayan na tumindig na at makiisa na sa mga people rally. Tulad nung kanina, nag-udyok na naman siya na makiisa daw sa people rally sa Liwasan Bonifacio. Ilan lang ba ang nagpunta ron? Enough ba para mapababa nila si President Bongbong Marcos? Hindi. Asa na yung 32 million? Sabi tuloy ni Ken Naves. Bakit? Kailan ba umayos ang lipunan natin? Matagal nang sira, tapos sinira nyo pa nung panahon nyo. Nagmamalinis ka pa, Roque, kaya nandyan ka sa ibang bansa dahil kakasuhan ka ng human trafficking dito. Dahil isa ka din sa mga sumira ng lipunan. Puro kasisi, kahit kailan, wala kang ginawang maganda sa lipunan. Salot ka din. Di ba na-raid ang pogo mo? Kaya nga dami mong kaso eh. Salot sa lipunan ang pogo. In short, ikaw yung salot. Kaya andyan ka sa sitwasyon mo ngayon. Did I say more? Totoo itong sinabi ni Ken Naves. At patuloy pa rin ang pang-uuto nitong si Harry Roque kay former President Rodrigo Duterte dahil sabi niya, Tatay Digong,
Huwag po kayong mag-alala dahil magiging presidente si Inday Sara Duterte na sinagot ni Rose Aligo. Magiging presidente si Inday Lustay sa 2028? Bakit, Harry Roque? Galing ka ba ng future at nakita mo ang hinaharap na ang magiging presidente ay si Inday Lustay? Dapat tiningnan mo din kung makukulong ka na sa 2028. Lupit no? Wala kayong mailatag na accomplishment ni Sara Lustay tapos gagawin nyo pang presidente? Okay sa mga DDS na walang kwenta at walang silbi ang magiging presidente, basta Duterte pa rin. Pero alam nyo kung bakit itong mga katulad ni Harry Roque, nila Marcoleta, nila Mike Defensor, yung mga nakakulong, yung mga makukulong pa rin, ay gustong maupo si Sara Duterte sa 2028 dahil palalayain silang lahat ni Sara Duterte. At hindi pa ba kayo nakakahalata kung bakit panay ang labas ng survey ngayon? Akala ng mga DDS na to, itong mga DDS survey na to, ay mapapaniwala nila ang taong bayan. Halatang halata naman. Porque may issue ng impeachment trial at lumalabas na lahat ng baho ni Sara Duterte, saka kayo maglalabas ng survey na magpapakita na ang taas-taas ng rating ni Sara Duterte. At tulad na nung sinabi ng lead counsel ni Sara Duterte na si Attorney Sheila Sison, ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang nito ay ang pagpapatalsik sa isang vice presidente na inihalal ng mahigit 32 million Pilipino. Di ba? Wala sa hulog. Anong kinalaman nun? Porque ba 32 million ang bumoto kay Sara? Hindi na siya dapat humarap sa transparency at accountability. So yun ang gusto nilang palabasin. 32 million ang bumoto kay Sara. Hindi siya dapat ma-impeach. At sa mga survey na yan, naglalabas sila ng survey para ipakita na hindi dapat ma-impeach si Sara Duterte. Tulad na ng sinabi nitong si Greco Belgica, hindi ba katraidoran sa taong bayan ang pagpapa-impeach kay VP Sara na pinagkakatiwalaan ng publiko at nakakuha ng plus 34 na net trust rating mula sa Pangulo na hindi na pinagkakatiwalaan ng tao na may negative 11 net trust rating? Sabi sa inyo maglalabas sila ng ganyan mga survey. Tapos gagamitin yung mga survey na yan para ikondisyon ang taong bayan. Ito nga hindi daw ba katraidoran na i-impeach si Sara Duterte samantalang pinagkakatiwalaan siya ng publiko na mayroong plus 34 na trust rating? So bakit nga natin i-impeach yung taong pinagkakatiwalaan ng taong bayan? Paano? Alam kasi ng taong bayan na minamanipulate lang ang isipan namin into believing na hindi dapat ma-impeach si Sara Duterte dahil mataas ang trust rating niya at siya ay binoto ng 32 million na Pilipino. Kung totoo yan sinasabi nyo, bakit hindi nyo mahikayat yung 32 million na yan na lumabas sa kalsada para pababain si Bongbong Marcos sa kanyang pwesto? At bakit hindi sumama sa mga rally itong mga naniniwala at nagtitiwala itong plus 34 na nagtitiwala ko kay Sara Duterte? Isa lang po ibig sabihin niya. Puro kasinungalingan lang po yung survey na yan at yung trust rating na yan at yung 32 million na sinasabi nila na bumoto kay Sara Duterte. Na dapat, porque 32 million ang bumoto sa kanya at ang taas ng rating niya at 34%, hindi na daw siya dapat i-impeach. Kayo po, naniniwala ba doon? So hanggang dito na lang po muna tayo, hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.